Yun namang mga nagtraidor, hindi ko nasasabihin kung sino, ha? Ay lumiit ang mga boto. Senator Tolentino, nabawasan ang boto. Tingin ko hindi natuwa yung mga tao na siya ay bumaliktad laban kay Pangulong Duterte. Kaya di ba nung unang tumakbo yan, olats eh. Opo. So, ibig sabihin, medyo mahina siya talaga. Opo. Pangalawa, nakasilat dahil sumama kay Duterte. Bago, noong wala na si Duterte sa poder, bumaliktad naman. Sumali sa party in power. Akala niya yun ang magiging susi para siya ay mahalal muli. Nabwisit sa kanya, yun. Ayun. Nagkamali advisor. Yung tol niya na putol. Yung kanyang paninilbihan na putol ang nangyari sa kanya. Tol. Oo. Ang buhay na buhay ngayon at dapat nating batiin i-Jim Paredes natin ay walang iba kundi si Senator Bongo. Oh yeah. Alam mo kung bakit? Hulaan mo. Why? Kasi unang-una, di ba? Number one. Number one siya. Yun. At hindi lang pala siya number one. Siya na pala ngayon ang record holder sa pinakamaraming botong natamo ng isang congressional nga, kasi Congress naman is Senate and the House. Ng isang senatorial candidate. Wow. Ang number one pala dati ay si Robin Padilla na nagkaroon ng 26,612,434 votes. Yan ay nalampasan ni Senator Bongo. Record break. Ang kanyang nakuhang boto. Napakalaki pala ng boto ni Senator Bongo. Mas malaki ang kanyang boto kesa kay Robin Padilla. Nabigat, ha? Sige. Konti lang naman. Konti lang ang laki ng kanyang boto kay Senator Robin Padilla. Ang boto ni Senator Bongo ay 27,121,073. Congratulations! Ganyan po karami ang nabwisit. Ay! Hindi pa ako tapos. Nabwisit noong si Pangulong Duterte ay pinadakip at dinala sa Netherlands. Protest votes po yan. Kasi dati naman, although nasa winning circle, si Senator Bongo, hindi naman siya number one. Noong pinakita niya at ni Senator Bato ang kanilang lealtad or loyalty sa kay Pangulong Duterte, ay lumaki ang kanilang boto. Oh yeah. Boto! Yun namang mga nagtraidor, hindi ko nasasabihin kung sino, ha? Ay lumiit ang mga boto. Ang mga boto lumiit. Kaya natalo sila, di ba? Dapat panalo sila eh. Nabawasan ang kanilang boto. Boto. Paulit. Tulad ni Senator Bong Revilla, nabawasan ng boto. Senator Tolentino, nabawasan ng boto. Si Dan Fernandez, halos nawala ng boto. Si Benny Amante, lumiit din ang boto. Ang lakas mo talaga, kuya. Ay, sir. Talagang record pala ito. Pero, may napapansin ka, parehong si Robin Padilla at si Senator Go ay nabibilang sa partidong PDP Laban. For 2 consecutive elections. Ang pinakamaraming binigay na halal ng mga botante ay sa PDP Laban. Ang lakas ng PDP Laban, bilib ako. Even yung mga first-timer. Si Jimmy Bondoc nga, first-timer. Naka number 17, ano? Yes. Si Ipe. Mataas hindi pa lang rin. alam mo, tingin ko kung hindi sumayaw si Ipe, baka nanalo eh. Concern ba yun? Hindi, kasi yan, sagwanong sayaw niya eh. At least, in fairness to Bong Revilla, graceful sumayaw si Bong Revilla, yan. Ganun ba yung husga nila? Oo, si Ipe, parang, parang yung pinapakulo ang
alimasag. Ala. Lagot ka dyan. Grabe ah. Parang pagka nagluluto kami ng alimasag, yung ihuhulog mo sa kumukulong Pumapalag tubig, talaga. gumaganon eh. Grabe. At, eto pala, at Opo. ngayon pala, na eleksyong ito, yung nakaraang eleksyon, Opo. ang pinakamaraming tao, mga pinakamaraming botante na lumabas para bumoto. 81.65%. Oh, yeah. Historically, mga line of 7 lang yan eh. Umpisa nung naging interesado ako sa mga botohan. Pwera lang noong martial law. Kasi, baka hindi na alam ito ng mga bagong botante, yung mga bata, no, yung mga kailan lang pinanganak. Noong pong panahon ng martial law, nagpasa po ng batas na making it a criminal offense na hindi ka boboto. Pag hindi ka boboto, ididimanda ka. Oo. Kaya doon, siyempre, mataas ang turnout. Sino ba gusto madimanda, makulong? Oo, may kulong noon ang hindi bumoto. Hindi na alam ng marami ito. Sa ilalim ni Marcos Sr., pag hindi ka bumoto, ay ikukulong ka, ididimanda ka, ikukulong ka. Kaya lahat, kaya nagna 90% noon siguro. Opo. Kasi siyempre, ayaw nating makulong. Tinanggal na po yan noong mga kamakailan. Hindi ko lang sigurado kung bago ng 1986 or after 1986 nung napatalsik si Pangulong Marcos Sr. Yun. Matindi pala. So congrats kay Senator Bongo. Mabigat yung ginawa niya. Opo. Biro mo, napaka-popular na ni Senator Robin Padilla. Ayun. Dalampasan pa niya. Mas marami. At talagang siya yung undisputed champion ngayon. Yan. Yes. May isa pa tayong gustong i-congratulate ha. Sino po? Si Solicitor General Leonardo Guevara. Oh. Sapagkat dahil sa kanyang inisyatibo ay nabaliktad yung pagka-absuelto kay dating senador ngayon Congresswoman-elect ng party list na ML. Oh. Na si Laila De Lima. Balik siya. Oo. Ito nga ang question. Kasi ito, binabasa ko kanina, 12 pages lamang naman Opo. yung desisyon ng Court of Appeals. Kasi anong nangyari dyan, noong na-acquit si Senator Laila De Lima. Etong si Senator De Lima nga pala, no, ulitin ko, no, ito, kung si Bongo ay napakaraming boto bilang ito ay dahil sa suporta ng mga DDS sa kanya. Opo. Ganon din si Robin Padilla kasi Opo. PDP laban yan. Nakikita niyo naman si Laila, walang suporta. Noong una siyang lumaban ng senador, ngulelat. Oo, number 12, ngulelat. Muntik pang maolats. Talaga? Noong lumaban uli siya, napakalayo na. 24 na yata. Ibig sabihin, walang naniniwala na siya ay walang sala. Yang election referendum yan sa pagkatao eh. Opo. Yung gusto ko pa o hindi. Yung kay Bong Revilla, nung nilabas natin, siguro, ewan ko lang, siyempre, there is no way of knowing. Opo. Pero nung hindi lumalabas yung issue sa kanya na 124 million na hindi niya ibinabalik, nananalo siya, di ba ga? Oh. Kasi noon, napawalang sala siya, di ba? Opo. Sabi ng mga tao, wow, walang sala. Oh, yeah. Dapat, Yan. ang naging perception sa kanya, kawawa naman, nakulong ng walang kasalanan, iboto natin muli. Yo. Di ba? Supposedly. Lumabas na bagamat siya ay sinabihan ng sandigang bayan na walang kasalanan, hindi niya ibinabalik yung ipinababalik sa kanya. Sinabihan siyang balik. Ibalik 124 million jointly and severally naman sa wikang Espanyol. Juntamente y mancomunadamente. O, di ba? Wow. Kasama, ibig sabihin, kayo, halimbawa, tatlo tayo ni Bong, Pantilaga rito sa studio. 124,
Hindi naman ibig sabihin ako lang magbabalik noon. Opo. Sama-sama tayo roon, maaring equal. Basta, halimbawa, i-divide mo yung 124 by 3. Tingnan mo nga, tingnan mo lang. Tingnan mo, Bong. Ha? 124. 124. I-divide mo by, ano yata yon? 124. 8 ba? Hindi, 4. 40. 4, 8, 12. Yan, mga ganon. Mga 40 million. Dapat yon hati-hati tayong 40 million. Pero, pwedeng ako magbalik ng 80 million. Singilin ko na muna sa iyo. Balik ko na muna, pero sisingilin ko sa iyo yung 40 million. Ganon. Yun. Balik ko yung 120 million, sisingilin ko kayong dalawa ng 40 million. Eh, yung isa namatay na, si Richard Cambe. Kasi pagkapatay ka, mahirap nang magbalik ng pera. Kasi unang hindi ka naman ng bangko. Wala na, limitado na yung iyong mobility noon eh. Nakahiga ka na lang doon eh, di ba? Oo. At yung ano mo, yung mga civil and political rights mo natatapos Pero na. hindi pwedeng i-connect sa pamilya, no? Hindi, yung utang Alin? niya. Yung, alam mo, may Actually, utang. pwede. Kasi civil liability yan. Pwede sa estate niya. Sa estate, Pwede. Anyway, so, ewan ko kung naka-apekto yun, pero at least lumabas yun, di ba? Opo. Okay. Eto namang kay Tolentino, tingin ko hindi natuwa yung mga tao na siya ay bumaliktad laban kay Pangulong Duterte. Kaya di ba nung unang Magkasama tumakbo sila. yan, olats eh. Opo. So, ibig sabihin, medyo mahina siya talaga. Opo. Pangalawa, nakasilat dahil sumama kay Duterte. Bago, noong wala na si Duterte sa poder, bumaliktad naman. Sumali sa party in power, akala niya yun ang magiging susi para siya ay mahalal muli. Eh, nabuisit sa kanya, yun. Ayun. Nagkamali advisor. Yung tol niya na putol. Yung kanyang paninilbihan na putol ang nangyari sa kanya. Tol. Oo. Si Manny Pacquiao, ganun din, di ba? Opo. Dati, binabanatan niya si BBM. Ngayon, naging mabuti si BBM. Alam Friend nyo, na sila. akala nyo lang na hindi nakikita yan ng taong bayan. Ayaw ng Pilipino yung balimbing. Dapat consistent. Diba? Opo. Kaya yung sa local, you might get away with it kasi maraming factor sa local eh. Ibang politika sa local kaysa sa national. Opo. Kaya di ba noon pinag-uusapan natin, may mga tao mananalong palagi bilang senador. Halimbawa si Ping Lacson, Opo. patakbuhin mo sa Cavite yan, mahihirapan yan. Yung anak nga niya, Olats eh. Oo, Olats doon. Oo nga, no? Si Coco Pimentel, kita mo, hindi na nanalo sa lokal yan. Tumakbo yung Cagayan de Oro Mayor, kamote nangyari, may ulan pa. Ngayon, tumakbo sa lokal. Although, ito sinasabi ko nga although, strictly speaking, ang pagiging miyembro ng Kamara de Representantes Opo. or House of Representatives ay national office. National office yan eh. Yes. Kasi, ang ginagawa mong trabaho, ang may epekto sa buong bansa. Kasi pag nagpasa ka ng bansa, unless it is a local law na, okay, yung mga simpleng batas, kasi may mga batas na Republic Act so and so, renaming Chu Highway as Juby de Guzman Highway. Yan. Yun, mga local yun. Opo. Laws, ang tawag doon, laws of local application. As opposed to local laws na pinapasa nung sangguniang pambayan, sangguniang panglunsod, sangguniang panlalawigan. Ang tawag doon, law ng lehislatura pero local application. Halimbawa, yung declaring as holiday the Foundation Day of Quezon City. Yan. Quezon City lang ang epektado. Ayun. Di ba? Pero as a general rule, ang batas na pinapatupad, na pinapasa ng lehislatura na kasama ang House of Representatives ay national in application. Di ba? Oo. Halimbawa, yung maghanap ka ng isang batas. Halimbawa, yung against yung anti-terrorism. O, di ba? Lahat, buong bansa. Hindi pwedeng maggawa ng acts of terrorism. Money Bawal. laundering. Yan. Yes. Oo. Yung rape, ginawang crimes against person sa halip na crime against honor. Yun. Nationwide yun. Kahit saan ka man rape, tatabaan ka noon. Kaya, considered national official ang member of the House. Pero, ang pinagkukunan mo ng boto, yung pool of voters mo, ay lokal. In fact, mas maliit nga ang pinagkukunan mo usually sa mayor, di ba? Maliit lang. Kasi, halimbawa, ang Maynila,
isang mayor, di ba? Opo. Buong lungsod ang boboto. Kung congressman ka ng isang distrito, yung distritong lang yon, di ba? Supposedly. Oo, Opo, ilang barangay tama. lang yon. Di ba? Alam mo, Ermita at Malate. Ano Yeah. yata yun? 4th District. Doon ka lang kukuha ng boto. O pagdating sa Tondo, hindi ka na iboboto ng mga taga-Tondo. Taga-Tondo. O, so, mas maliit ang iyong voter base kesa sa mayor. So, pero national ka. Di ba? Ganon yun eh. O, kita mo si Coco, Marikina, Olats. Cagayan de Oro, Olats. Pero senador, nananalo. Palagi na, although laging alanganin, hindi ko sinasabing si Coco Pimentel ay alanganin, ha? Alanganin yung boto niya, hindi, parang hindi maintindihan kung pasok o hindi, eh. Oh, yun ang sinasabi ko. Eto, ganun din si Laila de Lima. At itong kasong ito, inabsuelto si Laila de Lima. Pero, si OSG Menardo Guevara Hindi. ay nag-apila. Pumunta siya sa Court of Appeal, sabi niya, on certiorari, sabi niya, grave abuse of discretion ang ginawa ng Court of Appeals. Bakit? Ng Regional Trial Court, I'm sorry. Okay. Regional Trial Court, bakit? Kasi binase lamang niya ang pag-absuelto kay De Lima sa recantation ng isang tao, si Ragos. Paano yung mga Yung mga iba pang nagtestigo labang kay De Lima at hindi diniscuss kasi ang rule para maging valid ang isang desisyon, it must state the facts and the laws on which it is based Ayun. as an element of due process. Due process. Para malaman ng tao na natalo, bakit ako natalo? Eto hindi eh. So, binaliwala yung pag-acquit kay Senator De Lima. Ito ang problema. Bine-verify ko pa. Kasi si Senator De Lima nag-apply ng bail. Opo. 3 kaso yan eh, na-final namin ako, kaya inidiscuss ko ito, malapit sa puso ko ito. Kami po, ako kasama si dating, yung nasirang VACC honorary chairman na si Dante Jimenez. Yes, at saka si Boy Evangelista. Opo. Si Attorney Emmanuel Luna, Manny Luna. Hindi yung katambal ni Nora Honora, di ba may artistang Manny Luna? Oo, kapangalan lang ito. Okay. Kami nag-file niyan sa DOJ against Senator De Lima. At yan ay umabot pa sa Supreme Court hanggang na-file na nga, siya ay nakulong. Yung 2 kaso, kung hindi ako nakakamali, ako'y tama, ay nabigyan siya ng bail. Tinitingnan ko kung itong isang to kasi hindi siya nabigyan ng bail dito eh. Kaya hindi siya makalaya kasi 3 kaso, kahit nabigyan ka dun sa 2, kung hindi ka nabigyan ng bail sa isa, hindi ka makakalaya. Ang naging basihan kung bakit siya ay nakalaya ay dito, kung bakit siya ay nakalaya nga ay dahil na-absuelto siya. Pero hindi pa ako sigurado ha, titignan nating mabuti. Baka sabihin nyo fake news. So, eto nililinaw ko, bine-verify ko. Kung dito ay na-deny ang bail niya at nabaliwala yung kanyang pag-acquit, dapat bumalik siya sa kulungan. Pero hindi pa ako sigurado rito. Bine-verify kasi kahapon ko lang naman nalaman, di ba? Kahapon lang naman pumutok sa ating balita. Ngayon, kung binigyan siya ng bail dito, hindi siya kailangan makulong sapagkat ang pinawalang bisa lang naman yung acquittal. Hindi naman yung mga previous rulings ng court. So alamin po natin kung Delikado ano nangyari. pala, no? Oo. Kasi meron nga nagsabi sa akin, again ha, baka sabihin nyo fake news ako. May nagbulong sa akin na meron silang alam na yung isang judge, yung si Gito na na-promote na, ay estudyante ni Senator De Lima. Kaya gusto noong team na pinangungunahan ni Sunny Ocampo, Prosecutor Sunny Ocampo, magaling itong team na nag-prosecute kay Laila De Lima, na mag-inhibit o bitawan ng huwes. Kasi nga, baka may prejudice. Ayun. Pinigil ng isang opisyal sa DOJ kasi nga, naging kakampi na nila si De Lima. Kaya kitang-kita nyo naman, very clear. Oh. Number 1 siya na nagsasalita. Hindi, saka nung siya ay nung nakitang may isang seat siya, yung mamamayang liberal, na sabi niya, Manang Laila daw yung yung talagang ibig sabihin. Opo. Ay agad siyang niyaya ni Speaker na maging bahagi ng panel ng prosecutors para sa impeachment case.
ni VP Sara Duterte. O, see? So, obvious na yung mga kalaban nila ngayon, Kampi-kampi. dahil lang kalaban ni Duterte, kinakampian na nila kahit hindi manalo-nalong senador at na-charge ng drug trafficking. Yung ba naman, ang dami-dami naman prosecutors, kung gusto mo, inaakusahan ka na nga na addict, di ba? O, Opo. bago ang ilalagay mo pa dyan yung mga papardon mo pa yung mga ibang naakusa ng addict na pusher Yung pa at yung mga ikukunin mo. ibang pusher na napagbintangan yung panggagawin yung prosecutor. Teka muna, it may be legally correct pero yung optics wala ba nag-a-advise dito? Kaya nagkakandaloko-loko kita mo, nangyari ngayon sa senatorial, napahiya sila. Yun ang- Anyway,